Ilan siya adik din sa pagnanakaw ng salapi ng taong bayan. Napakasamang tao. Hindi talaga karapat-dapat at kailangan na bumaba. First and foremost, I would like to express my thanks to former Congressman Jing Paras, ang aming utak at leader sa Kasilan, nagmamayang para sa bayan, for the people. And of course, kay Semis, kasama natin, nagmahapang panahon na sa mga rallies against Marcos. Secretary Jun Esperon, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Pumunta na rin kanina si nagsalita na si former Congressman Mike Pension. At nandito rin ang ating mga ibang mga guests at mga lumalaban para sa bayan. Nagpapasalamat ako sa mga vloggers at mga kapwa ko Pilipino. Mahal po ninyo ang bayan, mahal po natin ang bayan. Ipaglalaban natin ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak. I've been to many wars, legal wars, and even real wars. Pinanganak po ako sa probinsya ng Basilan, Bar, in the 1970s. At alam ko po, bigat sa bayan. Kami sa bar, kasama si Brother Randy Usman, na nandito rin, ay marunong kami lumaban kung kinakailangan. Lalong-lalo na pag tayo ay masyadong tayong dinadown, masyado tayong pinaapi at mahirap sila sa atin. Lalaban tayo dahil ang ating mga anak at mga apo, ay mga apo na rin kayo, ang iba dito, ay kailangan merong magandang bukas. This is the worst president ever sa history ng Pilipinas. Nakikita na niya ang kanyang tatay. Nakikita na niya ang iba na nangurakot din. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagnanakaw. Kapipirma lang niya ng 2026 budget. Kunwari, nagbito ng 92 billion sa unprogrammed funds. Pero, baliwala yung bito na yon. Kasi ang unprogrammed funds, hindi naman technically part ng budget talaga eh. Unconstitutional yan, sabi ni Congressman Jing Paras, Congressman Erice, and even Laila de Lima, at ang iba. At ang ibang justices ng Korte Suprema. So, pag pinito niya yun, baliwala yun eh. Kasi standby fund lang yun eh. Hindi naman yun program funds. Ang dapat pinito niya sana, yung item or items under program appropriations. So, tingnan niyo ang pagtatraidor ni Marcos sa atin. Niloloko pa rin tayo. Niloko na tayo noong 2023 nung pinirmahan niyang budget na walang bito. 2024 GAA, wala ring bito. 2025, pinirmahan niya, may bito, pero hindi naman sapat. Dahil nakalusot pa rin ang mga flood control projects, mga farm-to-market roads, at ibang mga maanumalyang proyekto pang-infrastruktura. So, makakaasa kayo, makakaasa lahat ng Pilipino na si Atty. Manny Luna na lumaban ng time ni President Duterte sa mga korap bilang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission ay iaalay pa rin ang kanyang serbisyo sa publiko para matanggal itong walang hiyang ito. Buhaya, pinakabuhaya sa lahat ng buhaya na ito. Nakikita na niya ang record ni Lolong. Mas malaki pa yata ito kay Lolong eh. Ha? Nagsila na. Super eh. So, sa darating na mga araw, magkakaroon ng mga mobilization na napakalakas. We need you. Continue helping us. Continue fighting.
We have to defend democracy. We have to defend the Philippines. We have to save the Philippines from destruction. Masama itong pumasok sa ating bansa. He is an existential evil. Demonyo po ito ang kalaban natin. Hindi ito basta-basta. At hindi ko na kailangan sabihin kung sino yan. Alam na ng Pilipino. Negative siya sa lahat ng surveys na malalaki. Negative 3 sa isa, tapos negative 8 sa isa, tapos negative 27 sa isa. Sa latest survey, negative 27 yung cabinet sa Publicos Asia. Negative 8 sa Pulse Asia. Negative 3 sa SWS. Negative 8 sa NCR. Negative sa Visayas. Negative sa Mindanao sa lahat ng surveys except Balance Luzon. Pero bumaba rin siya sa Balance Luzon na limit niya. So, it goes to show that the boat is sinking. Tulungan po natin ating sarili. Labanan natin po itong Godzilla na ito, itong super buhaya na ito, itong salot sa ating bansa. Mahirap sa atin ito. Bumaba ka na. Wala na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Resign now, Mr. Marcos. Maraming salamat po. Everybody po, mag-aawit po na ng isang awiting magbibigay sa atin, pero may maiksi lang po final message mula sa grupong Masada at ang grupo nila Commissioner Adamat ng dating Commissioner on Higher Education ay nagpapa-approve po ng pakikipag-isa, nanonood siya. Invited po kayo sa grupo niyo ng VPISD. Or sorry, VIPSD. Yun. Sorry Commissioner Ronald Adamat, you are invited po. At welcome kayo dito. At hindi lang po siguro na follow up ang communication. Yun, nanonood daw sila ngayon. Ang VIPSD. Music din. At tayo po ay mag-announcement. Mitsubishi Adventures. Lilipat na. Okay. So we will have the short and final message and call to action from former USEC Ben Ranke, and then we will have our closing of the program. Mga kampilan! Kampilan na yun, ha? Mga kampilan! Tumayo si Tatay Digong dahil gusto niyang ng matinong pamumunuan. Inaraw niya ang bansa para mayroong order dahil nung hindi pa siya naging presidente, may disorder. So nung tumayo siya bilang presidente, from disorder to order, nagkaroon ng katinuan ang bansa sa bansa natin. Pero nung umakyat ito walang hiyang pangat, naging presidente, ang order ni Tatay Digong ay naging disorder dahil kinulong niya ang tatay natin. In-impeach niya ang ating presidente. Nagnakaw siya ng greatest pagnanakaw of all pagnanakaw in the president of the country of the Philippines. Walang makatumba sa kanyang magnanakaw kahit yung ama niya. So ngayon, ang kampilan po ay sinusulong natin ang inumpisahan ni Tatay Digong na change, pagbabago. Ngayon, nagkaroon tayo ng disorder. Ang kampilan ay tutulong para sa order, katinuan. So, ang kampilan, Chris, sama mo, sundan. So, tigpaso na to ang mga lugo-lugo sa Pilipinas. Pababaan natin ang bangag ng presidente. At tayo po ay magkaroon ulit ng order. Yan ang mission ng kampilan. Okay ba? Salamat! So, maraming salamat.